kahirapan ay isang malupit na kalagayan na nararanasan ng maraming tao sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, malinis na tubig, edukasyon at kalusugan na may direktang epekto sa kalidad ng buhay ng mga tao. Okay game, simulan ng panayam! Ano po pangalan niyo? Linton, Ilang taon na po kayo? 16 years old. Ito ang unang katanungan. Ano ang mga pangunahing sani ng kahirapan sa Pilipinas at paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga tao? Maraming government na korupsyon. Kaya yung Pilipinas, lumulubog na. Okay, pangalawang tanong. Paano nakakaapekto ang kakulangan sa edukasyon at kalusugan sa kalagayan ng mga tao sa may hirap na komunidad? Maraming kabataan na hindi nakapag-aaral. Kaya mahirap sila makakuha ng trabaho dahil wala silang diploma. Tama. Pangatlo, anong mga hakbang ang maaaring gawin ng gobyerno upang mapabuti ang kondisyon ng mga mahihirap na pamilya sa bansa? Dapat may patupad na magandang batas sa ating lugarin o bansa. Ang 4, paano nakakatulong ang mga non-government organization sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao sa mga lugar na apektado ng kahirapan? Pagbibigay ng supply, kagamitan sa mag-aaral o ano pa, kagaya ng mga eskola o iba't iba pa. Sa anong paraan makakatulong ang bawat isa sa atin upang malabanan ang kahirapan at mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa ating komunidad? Magkaisa-isa at magtulong-tulong at huwag mangurap ang gobyerno. Maraming salamat, Clinton. Ang pangalan mo? Lord Ryzen, Dilo. Ilang taon ka na? 16 years old. Yung unang tanong. Ano ang mga pangunahing sani ng kahirapan sa Pilipinas at paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga tao? Mga isang sanit. Sa Katamaran. Dito, marami pa eh, Paano ito nakakaapekto? kapaligiran. Nakapektuhan tayo sa kapaligiran lang din. Pangalawang tanong. Paano nakakaapekto ang kakulangan sa edukasyon at kalusugan sa kalagayan ng mga tao sa mga mahihirap na komunidad? Paano nakakaapekto ang kakulangan sa edukasyon at kalusugan sa kalagayan ng mga tao sa mahihirap na komunidad? Dahil sa hindi sila nakapag-aral, hindi ganun kalawak na kaisipan nila para sa mga bagay-bagay. Tapos nahirapan sila gumawa ng hanap buhay. Katrabaho, mahirapan sila. Pangatlong tanong. Anong mga hakbang ang maaaring gawin ng gobyerno upang mapabuti ang kondisyon ng mga mahihirap na pamilya sa bansa? Yun, basta alam nila pagtutukan yung pag-aaral, tapos mas ayusin nila yung learning system ng ating bansa. Mga apat na tanong. Paano nakakatulong ang mga non-government organizations sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao sa lugar na apektado ng kahirapan? Sa pagtulong, sa charity. Lalo na sa minsan, pag-i-scholar na rin sa mga batang hindi masyado nakapag-aral. Mas para matulungan yung mga tao sa kapaligiran. Okay. Huling katanungan. Sa anong paraan makakatulong ang bawat isa sa atin upang malabanan ang kahirapan at mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa ating komunidad? Magkaisa lahat tayo mga tao. Kasi yung iba kasi hindi na nagkakaisa eh. Wala talaga silang paki sa komunidad natin eh. Kung saan nga nakakalat yung mga basura dito sa natin, bansa eh. Hindi na tayo na sa bansa natin. Kasi sa kapaligiran, yun lang. Maraming salamat, Lord Ryzen Lo. Ano po pangalan nyo? Stephen Martinez, Ilang taon na po kayo? 17 years old. Ito ang unang katanungan. Ano ang mga pangunahing sani ng kahirapan sa Pilipinas at paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga tao? Nakaka-apekto ang kahirapan sa Pilipinas dahil yun nga, sa mga gobyerno. May mga sa gobyerno na kinukuhanan nila ng yung mga tao sa kanilang sarili. Okay, pangalawang tanong. Paano nakakaapekto ang kakulangan sa edukasyon at kalusugan sa kalagayan ng mga tao sa mga mahihirap na komunidad?
Paano nakakaapekto ang kakulangan sa edukasyon at kalusugan sa kalagayan ng mga tao sa mga mahihirap na komunidad? Nakaka-apekto ang kulang na pag-aaral sa mga mahihirap. Nakaka-apekto din sa mga bata na na hindi makapag-aral. Pangatlong tanong, anong mga hakbang ang maaaring gawin ng gobyerno upang mapabuti ang kondisyon ng mga mahihirap na pamilya sa bansa? Magbigay sila ng mga gamit sa paaralan at mga kailangan ng mga tao sa bansa. Okay. Pangapat na tanong, paano nakatutulong ang mga non-government organizations sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao sa mga lugar na apektado ng kahirapan? Ayun nga, magbigay sila ng mga resource at mga kagamitan sa mga mahirap at hindi kayang makapag-aral sa pamilya. Okay. Huling katanungan, sa anong paraan makatutulong ang bawat isa sa atin upang malabanan ang kahirapan at mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa ating komunidad? Kailangan maging patas yung gobyerno na magtulungan. Huwag yung kuhanan ng mga tao, kahit ng mga tao na may hirap din. Maraming salamat, Steven Martinez. Hihi! Ano pangalan mo? Carlos, Maniwan, Ilang taon ka na? 17. Ito may unang tanong. Ano ang pangunahing sanhi ng kahirapan sa Pilipinas at paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga tao? Ang pwedeng sanhi ng kahirapan ng Pilipinas, isa na doon yung mga gobyerno. Kasi merong mga korap, tapos ninanakaw nila yung pera ng mga tao. Kaya, tapos ayun yung ginagamit nila pambili ng pansariling kaligayahan. Paano ito nakakaapekto sa Nawa- buhay ng mga tao? Nawawalan ng gastos para sa sambayanan at hindi makapagpatayo ng infrastructure na dapat itayo. Ay, pangalawang tanong, paano nakakaapekto ang kakulangan sa edukasyon at kalusugan sa kalagayan ng mga tao sa mga mahihirap na komunidad? Hindi sila makapag-aral at hindi sila makapag-aral tapos dahil doon hindi nila makuha yung diploma nila sa pag-aaral at mahirapan silang makakuha ng magandang trabaho dahil doon. Okay. Pangatlong katanungan, anong mga hakbang ang maaaring gawin ng gobyerno upang mapabuti ang kondisyon ng mga mahihirap na pamilya sa bansa? Anong mga hakbang ang maaaring gawin ng gobyerno upang mapabuti ang kondisyon ng mga mahihirap na pamilya sa bansa? Unahin nila ang kapakanan ng mahihirap upang gumanda din ang kanilang buhay at gumanda yung buhay tapos gumanda yung buhay. Okay, pangapat na tanong. Paano nakatutulong ang mga non-government organization? Pangapat na tanong. Paano nakatutulong ang mga non-government organization sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao sa mga lugar na apektado ng kahirapan? Hindi nakakatulong ito dahil hindi na kailangang umasa ng mga tao sa gobyerno dahil merong tumutulong sa kanila na hindi galing gobyerno. Okay. Ang huling katanungan, sa anong paraan makakatulong ang bawat isa sa atin upang malabanan ang kahirapan at mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa ating komunidad? Simple lang 'yon, kailangan lang natin magtulungan lahat upang makamit natin yung kaangatan para sa atin. Maraming salamat, Carlos Uniwan. Okay. Ano pong pangalan nyo? Kyle G. Bigonya, Ilang taon na po kayo? 17. Ano ang mga pangunahing sanhi ng kahirapan sa Pilipinas at paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga tao? Mga pera. Bakit? Kasi pag wala silang pera, mahirap sila. Pangalawang tanong, paano nakakaapekto ang kakulangan sa edukasyon at kalusugan sa kalagayan ng mga tao sa mga mahihirap na komunidad? Hindi sila makakahanap ng trabaho kasi hindi sila nakatapos. Pangatlong tanong, anong mga hakbang ang maaaring gawin ng gobyerno upang mapabuti ang kondisyon ng mga mahihirap na pamilya sa bansa? Magbigay sila ng mga ayuda at saka scholarship. Okay. Pangapat na tanong,
Paano nakatutulong ang mga non-government organizations sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao sa mga lugar na apektado ng kahirapan? Sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng mga school supplies sa mga paaralan. Okay. Huling katanungan. Sa anong paraan makatutulong ang bawat isa sa atin upang malabanan ang kahirapan at mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa ating komunidad? Kailangan walang korap sa gobyerno, tsaka lahat magtulungan. Maraming salamat, Kyle Biconia.